Si Johnny ay isang mekaniko na nagtatrabaho sa isang maliit na pagawaan ng sasakyan. Isang araw, dumating ang girlfriend niyang si Beth dala ang balitang kinatatakutan niya. Plano na niyang tapusin ang kanilang relasyon dahil umiiwas si Johnny sa commitment. Ang totoo, takot si Johnny sa kasal. Lumaki siyang walang ama at naniniwala siyang pinili ng sarili niyang ama na iwan sila ng kanyang ina. Ang karanasang iyon ang naging dahilan kung bakit ayaw niya pang magkaroon ng sariling pamilya. Kalaunan, napagod na si Beth sa paghihintay. Bukod sa ayaw pa ni Johnny na lumagay sa tahimik, napagtanto ni Beth na hindi karapat-dapat sa kanya ang boyfriend dahil mahirap lang ito. Para sa kanya, hindi siya mabibigyan ng magandang buhay ng isang mekaniko lang. Tinanggap ni Johnny ang desisyon ni Beth na makipaghiwalay dahil gusto niyang mahanap ng kasintahan ang sarili nitong kaligayahan. Simula ng breakup nila ni Beth, nagpasya siyang ituon ng atensyon sa pag-aalaga sa kanyang ina at ipagpatuloy ang kanyang simpleng buhay. Isang gabi, nagtungo si Johnny sa isang bar kung saan madalas siyang nagpapalipas ng oras kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil sawi pa rin, inilabas niya ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pagbirit sa entablado. Habang nagtatanghal siya, isang binibini ang pumasok sa bar at agad siyang napansin. Matapos niyang tapusin ang kanta, lumapit ang binibini na nagngangalang Prudence. Ipinakilala ni Prudence ang sarili bilang advisor ng Duke ng Glaswick sa England. Inabot niya kay Johnny ang isang plane ticket at sinabihan itong puntahan ang Duke. Ipinakita pa niya rito ang isang lumang marriage certificate na nagpapatunay na si Johnny ay lehitimong anak ng Duke. Nagulat, ibinalik ni Johnny ang dokumento sa babae. Tumanggi siyang makipagkita sa lalaking sa tingin niya ay nagpabaya sa kanyang pamilya sa loob ng 38 years. Maya-maya lang ay napadaan si Beth na inakalang nililigawan ni Johnny si Prudence. Sinabi niya na mekaniko lang si Johnny at paaasahin lang siya nito sa wala. Nagtataka, binaliwala ito ni Prudence sabay alis. Kinabukasan, hinarap ni Johnny ang kanyang ina upang malaman ang katotohanan. Napagtanto ng ina niya na natuklasan na ni Johnny ang lahat, kaya nagsimula siyang magkwento tungkol sa nakaraan nila ng ama ni Johnny na si William, ang Duke ng Glaswick, England. Ikinwento niya kay Johnny na nagkakilala sila ni William noong sila ay bata pa. Umibig sa isa't isa, at nagtanan matapos tumanggi ang pamilya ni William na aprobahan ang kanilang kasal. Nagplano si William na iwanan ang lahat para makasama siya, ngunit kalaunan ay hinila siyang pabalik ng matinding panggigipit mula sa makapangyarihan niyang pamilya. Nasaktan, kinansela ni Dorothy ang kanilang kasal, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang siya ay nagdadalang tao. Sinubukan niyang kontakin si William upang sabihin ang tungkol sa sanggol at nagpadala siya ng mga sulat. Ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Sa paniniwalang nakalimutan na siya nito, pinili niyang palakihin ang kanyang anak ng mag-isa. Ngayon ay hiniling niya kay Johnny na puntahan si William upang makilala na niya sa wakas ang ama na hindi niya nakita kailanman. Sa kalaunan ay nakarating si Johnny sa Engrandeng Kastilyo na tinatawag na tahanan ng Duke ng Glaswick. Sinalubong siya ni Prudence sa bulwagan at inilibot siya sa iba't ibang silid sa loob ng kastilyo. Pagkatapos ay dinala niya ito sa silid ng Duke at hiniling na maghintay doon. Pinaalalahanan siyang huwag hawakan ng anumang bagay. Nang lumabas si Prudence ay napagdiskitahan ni Johnny ang isang espada at pinaglaruan ito. Hindi nagtagal, pumasok si William at nagpakilala bilang Duke ng Glaswick. Ang pagkakahawig ng dalawa ay halata, hanggang sa kanilang pagkilos. Naging tensyonado ang sitwasyon nang mapagtanto ni Johnny na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay ang amang hindi niya nakita kailanman. Ipinagpalagay ni William na nagpunta si Johnny para sa pera, hindi alam na inimbitahan siya ni Prudence bilang posibleng tagapagmana. Ang akusasyong iyon ay tumama ng husto kay Johnny. Ipinaliwanag niya na pumunta siya para lang makilala ang amang nawala sa kanyang buhay. Ang malamig na saloobin at mabilis na paghuhusga ni William ay nag-iwan kay Johnny ng matinding pagkadismaya at pagkalito. Bago sila maghiwalay, nagtanong si William tungkol kay Dorothy, at sinabi ni Johnny na isinuko ng ina niya ang pangarap niyang maging isang singer para mapalaki siya ng maayos. Naiinis pa rin, nagpasya si Johnny na umalis, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Prudence. Ipinaalala niya kay Johnny na siya ang nararapat na tagapagmana ng titulong Duke ng Glaswick. Tumanggi si Johnny na manatili sa kastilyo ng ama na halatang ayaw siyang makita. Tapos ay minabuti niya na lang na tumuloy sa Airbnb. Habang palabas,
napansin ni Johnny ang isang lumang kotse sa garahe. Nagustuhan niya ito, ngunit puno ito ng alikabok, kaya sinulat niya ang katagang "Wash Me" sa bintana nito. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang kalapit na bar kung saan inayos niya ang isang lumang music box para sa may-ari. Hindi nagtagal, muling dumating si Prudence. Sinabi niya kay Johnny na gusto na ngayon ni William na manatili siya sa kastilyo sa loob ng isang buong linggo. Agad na tinanggihan ni Johnny ang ideya, kaya nag-alok si Prudence ng isang kasunduan. Hinamon niya si Johnny sa isang laro ng dart. Kung manalo siya, kailangang bumalik si Johnny sa kastilyo at manatili roon ng isang linggo. Nagsabi naman si Johnny na kung siya ang mananalo ay kakanta si Prudence sa karaoke sa harap ng mga tao doon. Unang naglaro ng dart si Johnny at nakakuha siya ng magandang score. Ngunit nang maglaro si Prudence, hindi niya inaasahan na mas magaling ito sa kanya. Tapos ay umamin si Prudence na undefeated champion siya sa larong dart sa lugar nila. No choice si Johnny kundi ang tuparin ang kanilang kasunduan. Pagbalik niya sa kastilyo ay inihatid siya ni Prudence sa kanyang silid tulugan. Habang nagpapahinga si Prudence ay tinignan niya ang mga social media post ni Johnny. Kasabay nito, pumasok ang isang katulong na si Annie at nakita si Prudence na nakangiti sa mga litrato ni Johnny kasama ang ina nito. Agad siyang tinukso ni Annie, iniisip na may pagtingin si Prudence, ngunit mabilis niya itong itinanggi. Kinabukasan, binisita ni Prudence si Johnny sa kanyang silid at nakita itong inaayos ang isang lumang phonograph na hindi na gumagana sa loob ng maraming taon. Makaraan ng ilang minuto sasamahan siya ni Prudence na maglibot gamit ang kotse ngunit minabuti ni Johnny na magbike na lang sila. Ipinaliwanag ni Prudence na kinokontrol ng duke ng Glasswick ang 17,000 ektarya ng lupa, na karamihan ay sakahan. Kompleto sa isang pribadong kapilya at libingan. Sinabi rin niya kay Johnny kung paano ginugol ng ama ni William ang huling bahagi ng kayamanan ng pamilya at nag-iwan ng malaking halaga ng utang. Pagkatapos ay dinala ni Prudence si Johnny sa isa sa mga sakahan kung saan sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nagngangalang Finchy. Nang magtanong siya tungkol sa mga tumpok ng bits sa malapit, ipinaliwanag ni Finchy na hindi masyadong kumikita ang mga bits sa panahon ngayon. Napansin ni Johnny ang isang sirang grinding machine na hindi na ginagamit sa loob ng isang dekada. Ibinahagi ni Finchy na ang duke na si William ay naging isang mapagbigay na may-ari ng lupa. Simula nang makuha niya ang titulo mula sa kanyang ama, hindi kailanman siya naningil ng upa sa mga lokal na magsasaka na nagtatrabaho sa lupain ng duke. Matapos ang pagbisita, bumalik sila sa kastilyo kung saan ipinakilala ni Prudence si Johnny sa pinsan nito na si Alistair, ang lalaking magmamana ng titulo kung walang magiging lehitimong tagapagmana si William. Habang naglalakad sa bukirin, nakiusap si Prudence kay Johnny na seryosong isaalang-alang ang pagtanggap sa posisyon bilang duke ng Glasswick. Ayaw niyang mapunta ang titulo sa mga kamay ni Alistair. Pagkatapos ay nagbukas siya tungkol sa kanyang sariling nakaraan. Ang kanyang mga magulang ay nagtrabaho para sa pamilya ng duke sa loob ng maraming taon. Kaya lumaki siya sa kastilyo. Noong siya ay 8 taong gulang, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Kinupkop siya ni William, pinalaki na parang sariling anak, at siniguradong makakuha siya ng pinakamahusay na edukasyon. Malaki ang pasasalamat niya rito at nais niyang ang ari-arian ay maipasa sa isang taong karapat-dapat, tulad ni Johnny. Hindi nagtagal, nagsimula nang dumating ang mga mahahalagang panauhin sa kastilyo. Kasama sa kanila si Alistair at ang kanyang ina. At kapwa nila ginagamit ang bawat pagkakataon upang ipahiya si Johnny, sa pag-aakalang wala siyang alam sa etiquette ng mga maharlika dahil lumaki siya sa Amerika bilang isang ordinaryong mamamayan. Sa isang pagsasanay sa pangangabayo, muling tinangka ni Alistair na pahiyain siya, kampante na hindi marunong mangabayo si Johnny. Sa gulat ng lahat, mahusay na nakontrol ni Johnny ang kabayo at nagawa pa niyang iligtas si Alistair mula sa pagkakahulog. Pagkaraan ng ilang sandali, makikita si Johnny sa kusina na gumagawa ng beet juice at ipinatitikim ito sa ilang tauhan. Inamin ni Annie na dati ay ayaw niya ng beets dahil sa mapait na lasa nito, ngunit nagulat siya sa sarap ng juice na ginawa ni Johnny. Ipinaliwanag ni Johnny na ang beets ay mainam para sa sirkulasyon ng dugo at enerhiya. Pumasok si Prudence sa sandaling iyon at inutusan ang lahat na bumalik sa trabaho. Tinikman niya rin ang juice at kitang-kita na nagustuhan niya ito. Kinagabihan, naghanda si Johnny para sa isang formal na hapunan. Agad siyang namangha sa ganda ni Prudence sa suot nitong evening gown.
Sa gitna ng hapunan, nahirapan siya ng bahagya sa unang putahe, isang plato ng jellied eel na binaliktad ang kanyang sikmura. Sinamantala ni Alistair ang pagkakataon upang kutsain siya dahil hindi niya alam ang table manner ng mga aristocrat, ngunit binaliwala lamang ito ni Johnny at sumagot ng pabiro na nagpasaya sa mga panauhin. Hindi niya hinayaang maapi siya ni Alistair at ng ina nito, at sinasagot ang bawat insulto ng may kampanteng tiwala sa sarili, katangian ng isang Amerikano na hindi takot magpakatotoo. Maya-maya ay tumayo si Alistair at mayabang na nagpahayag na ikinararangal niyang maging susunod na tagapagmana. Sa isang sorpresang hakbang, tumayo si Johnny mula sa kanyang upuan at inanunsyo na siya na ang tatanggap ng titulo. Agad na nag-react ang buong silid. Mukhang tuwang-tuwa si Prudence at kitang-kita ang ginhawa kay William dahil noon pa man ay umaasa na siyang si Johnny ang papalit sa kanya. Pagkatapos ay hayagang kinumpirma ni William na si Johnny ay kanyang anak at siya ang magiging susunod na duke ng Glasswick. Sa galit ng mag-ina ay hinarap nila si William sa isang pribadong silid, ngunit nanindigan ito. Si Johnny ang kanyang lehitimong anak, at hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Habang nangyayari ito, nagtungo naman sina Johnny at Prudence sa isang bar upang ipagdiwang ang sandaling iyon kasama si Annie at ang iba pa. Kinagabihan, dahil hindi makatulog, pumunta si Johnny sa garahe para ayusin ang lumang kotse na nahanap niya noong una. Maya-maya lang ay sinamahan siya ng ama at nagtanong tungkol sa naging desisyon ni Johnny na tanggapin ang titulo. Inamin ng ama niya na wala rin siyang ideya sa kanyang ginagawa noon nang manahin niya ang pagiging duke dahil ang buhay niya noon ay ganap na magkaiba. Pinagtulungan ng mag-ama ang pagre-repair ng kotse at lalong naging palagay ang loob nila sa isa't isa habang kinukumpuni ang kotse. Kinabukasan, sinimulan ng turuan ni Prudence si Johnny kung paano sumayaw. Naghahanda sila para sa isang gaganaping engrandeng sayawan. Nalalahukan ng mga tagapagmana mula sa mga maharlikang pamilya sa buong England. Gusto ni Prudence na bumagay si Johnny sa kanila at mag-iwan ng magandang impresyon para sa kinabukasan ng kanyang nasasakupan. Habang nag-e-ensayo, biglang dumating si Annie para magpasalamat sa kanila dahil sa pag-imbita sa kanyang boyfriend sa gaganaping okasyon. Nalito ang binibini, ngunit ipinaliwanag ni Johnny na inimbitahan niya ang lalaki dahil ito ang tumulong sa kanya simula nang dumating siya doon. Inimbitahan din ni Johnny si Finchy at ang mga magsasakang nagpanatiling produktibo sa lupain sa loob ng maraming taon. Naantig ang damdamin ni Prudence sa kabaitan ni Johnny, lalo na kung iisipin kung gaano pa lamang kaikli ang panahong inilagi niya sa lugar. Habang nag-e-ensayo, nagbago ang timpla ng paligid at muntik nang maghalikan sina Johnny at Prudence, ngunit naantala sila ni Annie at ng mga tauhan na nanunood pala mula sa pintuan. Nang gabing iyon, ipinagpatuloy ni Johnny ang pag-aayos sa lumang kotse kasama ang ama. Habang inaayos nila ang makina, nagsimulang magkwento ang ama tungkol sa mga nangyari noon. Sinabi niya na wala siyang natanggap na kahit anong sulat mula kay Dorothy at wala siyang kamalay-malay na mayroon siyang anak. Ibinunyag din niya na maraming beses siyang sumulat dito ngunit wala siyang natanggap na sagot, hanggang sa inakala na lamang niya na nakahanap na ito ng iba. Ipinaliwanag naman ni Johnny na kahit isang sulat mula kay William ay walang natanggap ang kanyang ina. Naging malinaw sa kanila na mayroong nang himasok at pilit silang pinaglayo. Hiniling ni Johnny sa ama na pandarin ang makina, at kapwa sila nagalak nang sa wakas ay humugong at muling tumakbo ang lumang kotse. Sa oras ding iyon, palihim na pumasok si Alistair sa study room ng Duke at nahanap ang marriage annulment ni na Dorothy at William. Napangisi siya sa kanyang sarili, na malinaw na may binabalak na masama. Kinabukasan, magkasamang sinubukan ng mag-ama ang bagong gawang lumang kotse. Mukha na itong halos bago matapos malinisan at mapakintab. Nagtungo sila sa bukid kung saan naayos na ni Johnny ang matagal ng sirang grinding machine. Ginagamit na ito ngayon ni Finchy at ng iba pang mga magsasaka upang gumawa ng fresh juice na maaari nilang ibenta para sa dagdag na kita. Natuwa si William at agad na inimbita ang lahat sa darating na engrandeng okasyon. Ngunit pagbalik nila sa kastilyo ay naghihintay na ang matapobreng mag-ina. Ibinunyag nila na si Johnny ay ipinanganak matapos mapawalang bisa ang kasal ni na William at Dorothy. Nangangahulugan ito na si Johnny ay itinuturing na illegitimate child at ayon sa batas ay hindi siya maaaring magmana ng pagiging duke. Nagulat sina William at Johnny, ngunit wala silang masabi sa sandaling iyon.
Nadurog ang puso ni Johnny ngunit nagpapasalamat pa rin siya na kahit papaano ay nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. Nagpa siyang umalis, kahit na nagmamakaawa si Prudence na manatili siya. Nanindigan si Johnny na kailanman ay hindi siya talaga kabilang doon at naglakad palayo. Nagtungo si Johnny sa bar kung saan narinig na ng lahat ang balita. Labis silang nalungkot at tumangging dumalo sa gaganaping okasyon nang wala siya. Ganoon din ang naramdaman ni Annie at ng mga tauhan sa kastilyo, at pinili nilang huwag na ring pumunta sa kaganapan bilang pagsuporta kay Johnny. Samantala, sa kanyang opisina, muling sinuri ni Prudence ang marriage annulment nina William at Dorothy at napansin ang isang mahalagang detalye. Nang matanto ang kahulugan nito, nagmadali siyang lumabas upang hanapin si Johnny at hinimok siyang manatili at dumalo sa sayawan gaya ng ipinangako nila sa isa't isa. Bago magsimula ang programa, sinalubong ni William ang mga panauhin at nagulat nang makita ang pagdating ni Dorothy. Hindi maitago ang kanyang kasiyahan habang ineskorten niya ito sa loob upang ipakilala sa lahat. Sa huli, nagpakita rin si Johnny sa mahalagang okasyon kasama si Prudence at ang kanilang mga kaibigan. Kitang-kita ang inis ni na Alistair at ng kanyang ina, nagalit dahil ang mga taong itinuturing nilang hampas lupa o ordinaryong mamamayan ay dumadalo sa isang maharlikang pagdiriwang. Sa gitna ng karamihan ay biglang nakita ni Johnny ang kanyang ina. Nagulat siya dahil wala siyang kaalam-alam na naroon ito. Niyakap siya ng ina at ipinaliwanag na pinadalhan siya ni William ng tiket ng eroplano at personal siyang inimbita sa okasyon. Lumapit si William upang magsalita sa mga panauhin, at inihayag ang lahat ng mga bagay na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ikinwento niya kung paano nagbago ang kanyang buhay sa loob lamang ng isang linggo dahil sa kanyang anak, kung paano nanumbalik ang mga lumang alaala, at kung paano niya nararamdaman sa wakas na handa na niyang bawiin ang mga bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang ibinaon. Pagkatapos ay opisyal niyang ipinahayag na si Johnny ang magiging tagapagmana niya. Biglang sumabat si Alistair upang tumutol, at iginiit na si Johnny ay hindi lehitimong anak ni William. Dito na sumingit si Prudence at ibinunyag ang katotohanan. Ang pirma ni William sa dokumento ng annulment ay palsipikado, isang bagay na mapapatunayan sa pamamagitan ng paghahambing nito sa kanyang tunay na sulat kamay. Si William ay kaliwete, kaya't ang kanyang pirma ay kakaiba at napakahirap gayahin ng kahit sino. Dahil nabigla sa revelasyong ito, sinubukan pang makipagtalo ni Alistair, ngunit agad siyang pinalayas ni William. Ilang sandali pa, lumakad si Johnny sa harap at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang sarili niyang mga plano. Inanunsyo niya na nais niyang magtayo ng isang kumpanya ng Diyos sa tulong ng mga magsasakang nanirahan na sa ari-arian nila sa loob ng maraming henerasyon. Sa pagtatapos, inanyayahan ni Johnny si Prudence na sumayaw. Sumabay ang mga panauhin sa paligid nila, at napuno ang silid ng pagdiriwang. Nang matapos ang okasyon, dinala ni Johnny si Prudence sa hardin kung saan ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig. Tinanggap ito ni Prudence at nagbahagi ang dalawa ng isang halik sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan.